I'm Jing. Topic tayo ngayon about isa sa mga hobby namin ni Bani. Nagkukwentuhan kami, hindi lang puro chismis, negosyo o buhay-buhay. Mahilig po kami sa conspiracy theory. Yes, sino man naman ang ayaw ng conspiracy, di ba? Diyan nabubuhay ang ating mga dugo. Nangyari sa Hawaii, August 8, wildfire. Bababa sa 110 na tao ang matay at hindi rin bababa sa 20 na tao ang natamo ng pinsala. Hindi rin sa bababa sa 100 na tao ang nawawala. Hindi rin bababa sa 11,000 na tao na paalis sa bahay. At mga nasirang gusali hindi bababa sa 2,200. At ang apektadong lugar hindi bababa sa 1,294 proper hectares. At nasirang property ay $5.5 billion. Estimated 5.5 billion. So, medyo trending ito sa TikTok. So, sa unang tingin mo, parang, di ba, iniisip mo na, or by nature, may mga aksidente talaga na katulad niya, nagkakaroon ng wildfire, minsan natatapunan ng yosi, sobrang init, di ba, na. Pero ito, sa unang tingin mo, parang napaka normal lang, pero parang habang tumatagal, maraming mga signs na lumalabas. It is intentional. Sobrang laki ng madamage. Na-damage talaga yung buong lugar. Tsaka pati car, parang nasunog talaga. Parang galawa. Sunog, kala mo apocalypse. Oo, parang, di ba, kung may mga parin mo nga sa TikTok sa iba, may, alam mo nga daw ni laser, o ganun, sinadya, may tubig pa na, yung hose, walang tubig. At na-experience din kami mga bata, kami nasunog yung bahay namin nila Bani. Pag dikit-dikit, madali mahawa ang sunog. Pero kung yung mga agwat-agwat naman, kalsada, bibihira tumatawid. Hindi tumatawid basta-basta yung apoy. Totoo. Ito talagang sunog. Kala mo parang binomba na hindi naman. Pero sunog na sunog. Parang naubos talaga isang buong. Laki kasi kami sa squatters area. So talagang yung mga bahay is like materials, dikit-dikit. At experience talaga kami. Sunugan kami ng talagang sunog na sunog yung mga bahay, buong barangay. 90% tong sunog na namin, kasi marami talaga siguro mga 2 or 3 ganyan, hindi talaga tumatawid sa kalsada. Hindi tumatawid. May sumabog na mga LPG gas, yung mga ganyan. Tsaka light materials yung bahay natin noon, kaya kung masunog, talagang dikit-dikit. Pero pag may space, hindi na siya lilipat sa kabila. Hindi talaga lumilipat. Experience namin sa sunog yan Ewan ko baka may special dun silang sunog na bakit ganun. Foreigner. Baka foreigner. Sunog talaga pati car. International. Yung ibang klase ang fire. Baka ibang fire doon. Ubus talaga. Parang naawa talaga ako. Merong isa sa pinakamalaking sunog dito sa Puerto Princesa, Palawan. Sa anong taon yun? Yung sa Siplin? Sa Siplin, hindi ko na yung matanda. Sobrang laki din nun Kung makikita mo parang meron din yung parang nagbubuo na ipo-ipo, mahangin, in broad daylight, 2 barangay ang kinain niya. Hindi mo pwedeng sabihin na maliit na sunog siya kasi yung 2 barangay, as in sobrang laki ng barangay na yun. Parang number 1 yata sila dahil number 2 sa maraming botante. One of the causes kung bakit sumobra ng laki ng nadami sa kanya is merong helicopter sa taas. Mas dumami So, yung parang nagka-create siya ng small na mga ipo-ipo. Na yung helicopter na yun, napalaki niya yung sunog. Yung range ng sunog. Akala niya nakatulong siya. Ano ba yun? Media ba yun? Aywan ko ba? Marites lang. Baka binibidyoan. Aywan ko. Meron pala tayong ganun. Pero ito talaga, parang ngayon lang ako nakakita ng ganitong kalaking sunog. As in, talagang, pati bakit mga hindi na apula. Isipin mo, sa dami ng tubig sa paligid niya, pwede ka naman kumuha sa dagat. Diba? Pero parang helpless sila. Sobrang kasi parang na-shock din sila sa mga nangyayari. Hindi kasi diskarte yan sa atin dito sa Pilipinas. Pag gusto mong paalisin ng isang pag may gusto nilang i-develop, susunugin nila diskarte yan dito. Ewan ko napaka third world diskarte yan ang diskarte ng mga third world. Ewan ko sa diskarte nila, ano kaya yun? Kapag meron silang gustong paalisin, bigla ka na lang nasusunugan. Wala nang kahirap-hirap. Tapos, pero meron ka namang tulong. May tulong yun, syempre. Hindi naman basta. Pero hindi ka na makakabalik. Pagkasunog, hindi ka na makakabalik. Nagulat ka na bakura na. Bawal ka na. Hindi ka na tapos makakabit. may relocation ka na. Relocation, hindi ka na makakabit ng kuryente. Oo, ganon. May tulong naman. Sa Mawin. Ay, hindi na, akalain mo, discarding third world. First world, diba? Discarding third world.
Pero naano rin talaga ako kasi fast recovery. Yeah. Sabi nga nila, mas mabuti pa yung manakawan ka kaysa sa nasunugan. Iba talaga pag nasusunugan. Ubus talaga eh. Maiyak ka eh, parang tragic. Akala ko nga unang kita ko sa news niyo, parang akala ko na hurricane, mga ganon. O kaya binomba, yung ganon yung itsura. Yung pala sunog pala yun. Parang may isa ba yung basketball player? Investigate Maui. Di ba may mga ganon silang Finally, woke na ang mga tao, no? hindi pa alis, sunugin natin. Naalala ko dati sa palengke, ganyan. Ganyan din, di ba? May bago kami project ng palengke, di ba? Sunugin natin. Biglang nasunog. May bago kami building, sunugan. Aksidente na sunog! Ano ba yun? Matagal na namin diskarte yan dito. Kaya baliwala na sa amin. Halain mo yun. Nga sa mga nasunugan doon, sa ano ng mga Maui, stay strong. Kaya nyo yan. Wala kasing makakapagpagaan ng loob nyo. O yan. Sa totoo lang. So, hanggang ngayon hindi pa rin yata nila alam kung anong cause ng sunog eh. Ang problema mo, paano ka magre-reveal? So, nandoon lahat, nasunog lahat. Mahirap talaga, pero May the trauma first, pa yan. Ay, oo. May trauma yan, na parang lagi mong i-check kung na bunot mo ba ito. Yun ang reaction namin, oo. Kung anong gusto nyong baka may Kayo. reaction kayo, Sa tingin comment. nyo, totoo ba yan? Comment down below. Guys, subscribe. Subscribe.